Ibinida ng Philippine National Police ang halos 500 milyong pisong halaga ng mga bago nilang kagamitan. Ayon sa PNP, bahagi ito ng kanilang Capability Enhancement Program. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Live. Naomi, may mga bagong kagamitan na binili ang Philippine National Police bilang bahagi ng kanilang Capability Enhancement Program. Kanina, pinangunahan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang blessing sa mga bagong kagamitan na ito dito sa Camp Crame na nagkakahalaga ng 485 million pesos. Kabilang sa mga bagong gamit ang patrol jeeps, motorsiklo, night vision monoculars, tactical vests at kapote. Ayon kay Acorda, malaking bagay mga ito sa pagganap sa kanilang tungkulin. I encourage all our operating units to really make use of our equipment. Alam niyo po, yung buhay, hindi mapapalitan ng kahit anuman. It hurts me every time I give flowers or I offer flowers sa ating mga in honoring our fallen comrades. Sana hindi na malagdagan ang statistics with this equipment that we have. Dagdag na PNP Chief, layon din ng mga bagong kagamitan na mapabuti pa ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng bansa. Ito'y matapos na rin pumangatlo ang Pilipinas bilang safest country sa Southeast Asia base sa isang pag-aaral ng Washington-based na Gallup Analytics. Kasama naman sa plano ng PNP ang procurement ng 22,000 body-worn cameras at posibleng makumpleto ngayong taon. Samantala, ipinahayag ni Acorda ang kanyang pagkaalarma sa insidente ng nawawalang case folders ng mga polis na may kinaharap na administrative cases. Una itong ibinunyag ni NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Ratates Jr. kung saan nagiging dahilan niya ito kaya't naantala o hindi kaya'y napapagaan ng ipinapataw na parusa sa isang pulis. Kasunod nito ay ipinag-utos ni Acorda sa lahat ng police region sa bansa na siyasatin kung may kaparehong insidente at magkaroon ng review sa kanilang sistema. Alarming yun. Because if you see, part of our focus agenda is integrity enhancement. And kasama siya is cleansing natin and imposing the right penalty. And I'm encouraging all other regions to review and check on their system or in their records kung may mga similar incidents. And I commend, for the matter, I commend the efforts of NCRPO because discipline is very important. Nagbigay din siya ng babala sa mga sangkot sa ganitong gawain. Those record holders, kung sino may hawak, mga dinaanan ng papel, dapat managot din. Hindi pwedeng mangyari yung mapipigtasan ng mga documents or mawawala mismo yung mga folders. I have observed that also, the same when I was the DRDA and I was a member of the Regional Appellate Board. And there are instances na mga ganyan and pinaimbestigahan din natin. Naomi, sa kampanya kontra illegal na droga, sa pagpasok nga ng taong 2024 o Enero, iniulat ni Acorda na umabot na sa 790 police operations ang kanilang ikinasa, kung saan higit sa 180 drug suspects ang naaresto at nakumpiska naman ang 70.9 million pesos na halaga ng mga ipinagbabawal na gamot. Naomi. Patrick, balik lang tayo doon sa mga kagamitan. Saang regions ilalaan itong mga bagong kagamitan na ito ng PNP? Yes, Naomi, ongoing yung pagtukoy kung saang mga rehiyon na bibigyang prioridad yung deployment itong mga bagong gamit dahil nga titingnan sa inventory kung anong mga region o probinsya yung yung huling nabigyan ng mga bagong gamit. At isa nga rin sa bibigyang prioridad yung mga special units ng PNP na rumeresponde sa iba't ibang insidente. Naomi. Maraming salamat, Patrick De Jesus.